Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Tila Tala, kwento ng ating wika, kung saan chill lang tayo habang nag-uusap tungkol sa mga bagay na may kapuluhan. At ako nga po pala si Ray, ang unang kachika nyo ngayong araw. Ako naman si Ana. Ready na ba kayo? Tayo na tumalakay at makichika kasi usapang wikang pambansa tayo ngayon. At syempre, ako si Shai. Lang kayo dyan, kasi maganda tong usapan natin. Kasaysayan, batas, at kung bakit importante ang Pilipino sa ating buhay. Okay, game. Unang tanong. Alam niyo ba kung bakit may wikang pambansa? Syempre, para magkaintindihan tayo. Isipin nyo, sobrang dami nating wika at dialekto. Pero kailangan natin ng isang wika para magkaisa tayong lahat. True, pero bago yan, balik tayo sa history. Noong panahon ng mga Espanyol, parang watak-watak ang mga Pilipino kasi kanya-kanya tayo ng salita. Totoo. Kaya noong 1937, si Pangulong Manuel L. Quezon na tinatawag na ama ng wikang pambansa, nag-propose na kailangan natin ng pambansang wika. Oo nga, at noong 1946, naging opisyal at dahil dyan, salamat sa Batas Commonwealth bilang 570. Amazing, di ba? Eto seryoso ako. Sobrang mahalaga ng wikang pambansa kasi ito yung puso ng ating pagkakakilanlan. Kung wala ito, paano tayo magkakaisa? Sinabi mo pa, agree ako dyan. Para siyang glue na nagdidikit-dikit sa ating lahat bilang isang bansa. Plus, sa Filipino, mas naipapahayag natin ang tunay na emosyon at pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Di ba? Tama. Pero hindi lang talaga tutungkol sa pagkakaisa eh. Ang wika kasi ay isa ring refleksyon ng ating kultura at saka kasaysayan. At saka isipin mo to, ang panitikan natin, mga tula, kwento, awit, lahat yan nakasulat sa Filipino. Dito nakikita yung pagiging creative at unique nating mga Pinoy. Pero ito, paano kaya natin mapapalaganap palalo ang Filipino sa panahon ngayon? Alam ko yan. Social media. Hands down. Lalo na sa TikTok. At dami mong makikitang mga content creators na gumagamit ng Filipino. Dapat suportahan natin yun, di ba? Tama rin. At syempre sa schools, ang siya siguro kung mas maraming asignatura na gumagamit ng Filipino para mas relatable sa mga estudyante. Kaya bilang mga Pilipino, sana gamitin natin Filipino sa pang-araw-araw nating buhay. Huwag nating ikahiya. So, ayun na nga, mga kaibigan. Sana na-inspire namin kayo na mahalin at gamitin ang wikang pambansa. Oo naman. Ang ganda kayo ng Filipino. It's part of who we are. Ipagmalaki natin to. Totoo yan. At dito na, nagtatapos ang chikahan natin sa Tila Tala, kwento ng Chika. Salamat sa pakikinig at kita-kit sa susunod nating episode, okay? Paalam! Alam.